May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga? Konting rewind at konting... Alam nyo, ito si Kiko Barzaga mga pre. Ano ito eh? May ganyan ito sa utak eh. Diba? Kasi hindi po normal yung ginagawa niya sa kongreso. Diba? Nagbi-video doon. Okay lang naman mag-video eh, pero yung pupunta ka kay Sandro Marcos, o kinamayan ka pa ng tao, tapos babastusin mo, tatanungin mo, kumusta yung kaso mo, kaso ni Martin Romualdez, tama po ba yun? Diba? May tamang forum naman dyan, hindi naman dapat na pag-usapan dyan, diba? O, masasabi ko talaga, wala po sa katinuan itong si Kiko Barzaga, itong bagitong kulangot na to, sa totoo lang. Masyadong bastos. Ganyan po ba yung ating mga kongresista? Ha? Kailangan po bang ipakita na bastos sila? Tapos ngayon, papalag ka kay Ping Lacson, papalagan mo. Alam nyo, ito kasi ang mga politiko, makinig kayo, kahit sino yan, may nagpapapicture dyan. At kahit sino, may lumalapit dyan, iimbitahan ka, ganito, ganyan, di ba? So, dahil may lumabas na larawan ngayon, ni Ping Lacson, ibig bang sabihin, kasabwat na siya ng mga diskaya? Teka lang. Dapat, alamin nyo bakit nandyan ang mga diskaya sa opisina ni Ping Lacson. Imbestigahan nyo bago kayo bumanat. Pag kumpirmado nga na may kinalaman sa flood control na yan, di banatan nyo. Pero larawan lang yan eh. Hindi pa kumpirmado kung bakit nandyan, pero ayaw naman kay Ping Lacson, siya inimbitahan. Tapos ngayon, gagawan nyo ng kwento. Diba? Kung mapapatunayan nyo, ako wala akong kinakampihan dito, kung mapapatunayan nyo na talagang sangkot si Ping Lacson dyan, abay sasamahan pa kita, babanatan natin yan. Kung kaya nyo patunayan. Walang patunay eh. Larawan lang po yan eh. Diba? O bigyan ko kayo example, si Digong at yung mga drug lords, nagkasama sila sa isang larawan. O nakumpirma ngayon ng ating gobyerno na may connection nga sila. Di binanatan natin, di ba? Binakbakan natin, di ba? Ganun po dapat. Hindi porket nakipag-picture lang, sangkot na. Paano pag ako yung may picture sa mga diskaya? Halimbawa, walang kalam-alam si Bullpoint man na magnanakaw pala itong mga hayop na to. Nakipag-picture ako sa kanila, sangkot na ba ako doon? Isip-isip, Barzaga, magtatanga-tanga. Sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Anyway, pag di ka pa nakala-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po may updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo mga pre. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. Sige, pagpalagay natin sinabi mo yon, kaya mo bang patunayan? Hindi lang, pangit kasi yung post lang eh. Or magbibigay ka lang ng statement mo na ganun nga, matalik magkaibigan, kaya patunayan mo muna para makita ng taong bayan. Para hindi naman maligaw. Diba? Oo. Kayo po ba matitino yung utak nyo? Maniniwala kayo sa baliw? Kung maniniwala po kayo kay Kiko Barzaga, baliw na rin po kayo. Diba? Ang papaniwalaan po natin, yung ebidensya. Doon lang po tayo sa ebidensya. Hindi po sa tao. The saga doesn't end there. Dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan.
Ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Siyempre, sasaluin siguro yan, Barsaga. Baliw eh. pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Sabi ko sa inyo may ganun nga, baliw nga eh. Hindi normal yung kanyang pag-iisip. Di umano, di ba? Kung normal ka, wag mong sasaluin. Di naman para sa'yo, wala namang pangalan eh. Di ba? Walang pangalan, sasaluin mo. Eto, gumagawa lang ito ng pangalan si Barzaga. Gumagawa lang ng pangalan. Siguro may plano ito. Next election. Baka may plano. Pero kung ganyan yung diskarte mo, puro issue, ay walang pagbabago yan. Hindi ka susuportahan ng tao. Diba? Baka ikabagsak mo pa. Kaya, ang mga naniniwala lang po dito, baliw din eh. May sira sa utak. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba. So ayan mga pre, no? Huwag po tayo magpapaniwala sa mga pakulo ni Barzaga. Alam ko naman, matatalino kayo eh. Baliw lang po yung maniniwala dyan. Ha? Kung ano-ano pong ginagawa niya, katarantaduhan. Gustong magpakilala eh. Alam ko yung mga ganyan diskarte. Magpapakilala ka, bagito ka pa, magpapakilala ka na, pero sa malimparan pa. Diba? So, anyway, next topic na po tayo. Bigyan po natin ng reaksyon itong Senator Amy Marcos naglib sa Senators Group Chat dahil sa panggigipit sa kapwa senador. Ayan na. So, atin po itong bigyan ng reaksyon. Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group, plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Ito panggigipit sa kapwa senador? Kung ikaw naman ay may kapalpakan at may issue may komisyon, nangungumisyon ka pala, hindi panggigipit yun. May mga witness, may ebidensya eh. Diba? Kasi sila Jinggoy sangkot ngayon eh. Si Villanueva. Ginigipit ba yung mga yan? Hindi. Diba? Sabi ko nga, walang sikreto na hindi nabubunyag. Hindi panggigipit yan ay ni Marcos. Diba? Sa bagay, one-sided ka lang kasi. Kaya papalabasin mo na parang ikaw pa yung may tama ka. Oo. Pero yung sabihin tama ka, walang ganon. Panggigipit, tapos marami ng ebidensya na nasasangkot ito si Jinggoy Villanueva. Diba? At si Marcoleta. Sino pa ba? Yung asawa ni Marcoleta, pero sabi ko nga, imposibleng walang alam si Marcoleta dyan. Ano pa ba? I think si Rebilla yata, kasama din. Meron pang isa eh. Meron pang isa. Basta marami po sila. So, hindi po pang gigipit yun, mga pre. Ako po'y naniniwala, na matino po yung administrasyon ngayon. Diba? Matino po. Alam ko may mga baliw na naging senador ngayon, pero hindi naman po umubra sa administrasyon eh. Hindi po sila umubra. Ay, nabisto nga yung mga baho eh. Naglabasan yung mga baho. Habang sa kamaraan niya, tanging si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumahog na manawagan ng pagkakaisa at nagpapaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, siraan ang inaatupag niya. Yes, siraan talaga dahil sa pangunguna ni Sara Duterte at kayo palagi ang naninira at nakikialam ka dyan ay ni Marcos. Diba? At nililin lang mo pa yung Pilipinas, mga Pilipino. Anong sabi mo? Tinatakot mo yung mga Pilipino na yung missile ng China, anytime pwedeng paliparin si Pilipinas. Diba? Tanga mo senador ka. Oo.
Paano pag yung mga buntis yung makarinig niyan, ma-stress yung mga yan? Diba? Kung wala kang impormasyon na may papakita na totoo yan, huwag ka na magsalita. Diba? Ikaw yung senador na basura sa amin. Oo. Basura ka na, Amy Marcos. Amy Duterte na ang tingin namin sa'yo. Diba? Ikaw yung manlilin lang eh. Nililin lang mo yung buong bansa eh. Diba? Pag mga babae talaga yung naging senador, wala sa ayos eh. Diba? Presidente pa kaya. No? Basta mga babae na naging senador, wala sa hulog yan. Walang kakayahang magdesisyon. Puro panlilin lang yung gagawin. Mas malala pa si Lindol. Dagdag pa ng presidential sister, ilang batas na ang kanyang naipapasa na sa Senado habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Niyayabang niya yung batas na nagawa niya. Hindi naman namin ramdam. ang gusto sana namin, suportahan niyo yung gobyerno kahit sino yung maging presidente ng Pilipinas. Yun lang. Ha? Wala kaming paki sa nagawa mong batas. Tungkulin mo yan eh. Kailangan mo talagang gawin yun. Dahil senador ka, gumagawa dapat kayo ng batas. Hindi mo dapat iyabang yung ginawa mong batas kasi trabaho mo talaga yan. Wala. Apila ni Senator Amy, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. O yan, Sara Duterte ha, tigilan mo daw yung pagmamagaling at pang-aaway. Sabi ni Jaime Marcos yan ha, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. O sino ba yung nag-aaway? O di si Sara Duterte. Diba? Nasir mo ng katuloy ni Amy Duterte. Diba? So, anyway, yun lang naman yung ating reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook, meron po tayong TikTok. Sana po inyong suportahan. Ayan, syempre sa hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So maraming salamat po mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.